Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ikalimang yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Ang lahat ng designers na nag-participate sa kompetisyong iyon ay dumalo sa conference hall. Kokolektahing lahat ng direktor ang kanilang mga ginawang draft designs, pagkatapos ay pagdedesisyonan iyon ng nakatataas sa kanila. Ang CEO ang magbibigay ng final decision. Nang dumating si Jaisel doon, ay kakaunti pa lamang ang naroon sa lobby. Nang makahanap na siya ng mauupuan, ay narinig niya ang nakakalokong tawa ni Kathy. Nakatayo ito habang hawak ang isang baso ng mainit na kape at mayabang na pinagmamasdan si Jaisel. Simula pa noong pumasok siya sa kumpanya, lagi na siya nitong pinapahiya at laging hinahadlangan ang bawat gagawin niya. Laging walang natatapos na design si Jaisel at dahil iyon kay Kathy. Isa itong kilalang designer na may mataas na posisyon at kapangyarihan sa kumpanya. At isa rin itong participant sa kompetisyong iyon. Ito rin ang best friend ni Bea. Tiningnan ni Kathy ang ginawang draft design ni Jaisel at namangha ito nang makita niya ang mga iyon. Mas maganda pa ito kesa sa mga pinaghirapan niyang design. Dahil sa kagustuhan nitong siya ang manalo sa kompetisyon na iyon, sinadya nitong matapunan si Jaisel ng kaping hawak nito at nagtagumpay nga ito. Halos mabura na ang kalahati ng mga ginawang design ni Jaisel. Kaya hindi nagawang maipasa ni Jaisel ang mga iyon. Subalit nang makita ng CEO ang listahan ng mga participant, hindi ito pumayag na may ma-eliminate na contestant kaya muling nagbalik ang direktor upang kunin mula kay Jaisel ang ginawa nitong design. Hindi inaasahan ni Jaisel na ang design pa niya ang personal na mapipili ng CEO. Kaagad naman siyang pinapunta ng direktor sa opisina ng CEO upang makausap ito. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ikalimang yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Napasandal ang ulo ni Jaisel sa dingding habang nakatingin siya sa matangkad na lalaki na nasa harapan niya. Kasalukuyang nagpapanik ang isip niya ng mga sandaling iyon. Kinakabahan siyang sumagot dito. Matagal akong naghintay sa iyo doon pero hindi na kita muli pang nakita, kaya nagpasya na lang akong umuwi. Matagal naghintay? Pagkaraan ay nagdilim ang tingin nito. Nagbalik siya makaraan lamang ang wala pang kalahating oras ng nakaraang gabi. Subalit wala na roon si Jaisel. Marahil ay umalis ito doon, makalipas lamang ang ilang minuto pagkatapos na umalis ni Jared. Subalit hindi naman iyon inexpose ni Jared sa dalaga. Sa halip ay ibinaba nito ang tingin niya at inilipat iyon sa damit na suot ni Jaisel ng sandaling iyon. Manipis ang tela ng suot nitong damit ng oras na iyon, kaya naisip ni Jared na mas mainam na hawakan niya ang katawan ng dalaga ng sandaling iyon upang malaman niya kung ito nga ang babaeng nakasama niya ng nakaraang gabi. Kung ganon, ngayon natin ituloy yung hindi natin natapos nung nakaraang gabi. Pagkaraan ay sabi ni Jared kay Jaisel. Habang ang isang kamay ni Jared ay nakatuon sa pader, iniyakap naman nito ang isa pa niyang braso sa katawan ni Jaisel. The masculine scent of Jared assaulted Jaisel's senses. At ang romantic scene mula sa tagpo noong nakaraang gabi ay muling nagbalik sa alaala ni Jaisel. Paano nitong magagawang ipagpatuloy iyon ngayon doon sa loob ng kanyang opisina? Naitanong ni Jaisel sa kanyang sarili. Bukod pa doon, hindi ba't nagpapanggap lamang sila
na sila'y engaged na. She didn't want to have any moments of intimacy with Jared. Jared, nasa kumpanya tayo, ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya kay Jared. Marahan niyang itinulak palayo ang mga kamay nito. Gustong-gusto na sana niyang tumakbo palabas ng opisina nito, pero sa halip ay nagtungo siya sa kabilang bahagi niyon. Nang maisip ni Jared na wala na sa mga bisig niya si Jaisel, bigla ay naramdaman niyang malapit na siyang maubusan ng pasensya. Jaisel, bakit ba ayaw mong makipagtulungan? Mr. Leviste, ang engagement natin ay dahil lamang sa isang kasunduan. May karapatan ako upang huwag makipagtulungan sa'yo sa kahit na anong bagay. Kung patuloy ka pa ring magre-request sa akin ng kung ano-ano, mapipilitan akong i-terminate na ang kontrata ng kasunduan natin. Mariin niyang tinanggihan si Jared habang nakatingin siya sa mga mata nito na wala man lamang kahit anong ekspresyon. Bahagya namang napasimangot si Jared at nakaramdam ng pagkabigo. Isa lamang naman iyong simpleng bagay, bakit hindi pa siya mapagbigyan nito? Kung sa iba siguro iyon, wala na siyang pakialam pa. Basta na lang siguro niya hahablutin ito at i-check. At sa naiisip niya, may posibilidad na si Jaisel nga yung babae ng gabing iyon. Kaya ayaw niyang matakot ito. Makaraan ng ilang saglit na katahimikan, muling nagsalita si Jared sa mababang tono. Let's talk about work. Agad na nakahinga ng maluwag si Jaisel. Nanatili siyang malayo ang distansya kay Jared. Kung nalaman niya kaagad na si Jared ang magiging CEO, hindi na sana siya sumali pa sa kompetisyong iyon kahit na anong mangyari. Subalit ngayon, na siya na ang napili, magandang pagkakataon na rin iyon upang maalis na siya sa pagiging rookie. Kaya naman hindi niya iyon maaaring basta na lang baliwalain. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan niya, nagsalita si Jaisel sa mahinang boses. Mr. Leviste, ako po ang nag-design ng series ng mga damit na ito para sa inyo. Kung may nais po kayong baguhin, please feel free to let me know. Mag-uutos ako kay Carlo para isend sa iyo ang aking dressing style at mga preferences. Pagkaraan ay kaswal na sabi nito sa kanya. After all, wala naman talaga itong masyadong interes para doon. Ang idea upang mag-design ng damit para sa CEO ay iminungkahe bago pa man mag-take over si Jared. At bukod pa doon, ang tanging nais lamang naman ni Jared ay upang tingnan si Jaisel. Maaari na pala akong umalis kung ganon. Wala ka na bang iba pang ipagbibilin? Hindi nakakayanin pa ni Jaisel na manatili sa loob ng opisina nito. Kinakabahan siyang muling makaharap si Jared matapos ng naging insidente sa pagitan nila nung nakaraang gabi. Nang makita naman ni Jared na paalis na si Jaisel, agad na nagdilim ang mga mata nito. Pagkatapos ay agad niya itong tinanong in a deep voice. Miss Jaisel, hindi mo man lang ba ako kukuhanan ng aking sukat? Sigurado namang mayroon si Carlo ng mga measurements mo. Maagap namang sagot ni Jaisel. My clothes have to be perfect and precise. Kahit nakatiting na pagkakamali ay hindi maaaring itolerate. Inis na tiningnan ni Jaisel si Jared. Subalit hindi siya nangahas na magsalita pa ng kahit na ano. Agad siyang lumakad pabalik kay Jared at sinimulan niyang kunan ito ng sukat ng katawan nito. Bilang isang designer, maraming beses na niyang nagawa iyon at masasabing gamay na niya ang pagkuha ng sukat ng isang tao. Subalit nang humarap siya kay Jared, nakaramdam siya ng matinding kaba at nagmistula siyang isang baguhan sa pagkuha ng sukat nito. Napaka-strong ng aura ng lalaking ito. Sa oras na mapalapit siya dito, mas nagiging kabado si Jaisel. Bahagya siyang nahirapang makuha ang sukat ng mga balikat at likod nito. Ngayon naman ay nakatayo siya sa harapan nito.
Tiningnan niya ito at bahagya pa siyang naiinis na muling nagsalita. Pakitaas ng mga braso mo. Kukunin ko ang sukat ng bewang mo. Habang nakatayo ito ng tuwid ay dahan-dahan nitong iniangat ang kanyang mga braso. Bagamat walang anumang reaksyon o ekspresyon ang makikita sa gwapo nitong mukha, sa halip, mas mukha itong kalmado. Kapag nakikita niyang ganoon si Jared, mas kinakabahan siya. Patuloy lang niyang kino-comfort ang kanyang sarili na parang isang ordinaryong tao lamang ang kinukuhanan niya ng sukat ng mga sandaling iyon. Dahil doon, hinawakan niyang mabuti ang measuring tape at pinag-abot niya ang magkabilang dulo niyon sa bewang nito. Bagamat hindi naman niya talagang nahawakan ang katawan nito, subalit naging napakalapit naman nito sa kanyang katawan kaya naguluhan siya. Ngunit hindi niya masyadong pinansin ang tungkol doon. Napahakbang siyang paatras habang hinihila ang measuring tape. At noong sandali ding iyon ay napahakbang naman si Jared, kaya nagkabanggaan sila ni Jared. Hindi nakapagbalanse si Jaisel kaya kaagad siyang natumba. Subalit mabilis naman siyang nasalo ni Jared. Ang malakas at matigas nitong bisig ay agad na yumakap sa kanyang bewang upang hindi siya bumagsak sa sahig. Napakalapit ng napakagwapo nitong mukha sa kanya at ang hininga nito ay ramdam na ramdam niya sa kanyang buong mukha. Matamang nakatitig sa kanya ang mga mata ni Jared. Napakalapit na ng mga labi nito sa mga labi niya na animoy maaari na silang magkahalikan nito anumang oras. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso ni Jaisel ng mga sandaling iyon at agad na nablangko ang utak niya. Bakit bigla na lang silang nagyakap ni Jared ng mga sandaling iyon? Tanong ng isip ni Jaisel. Bago pa nasagot ng isip niya ang tanong niyang iyon ay biglang bumukas ang pinto ng opisina nito. Mabilis na pumasok ng opisina nito si Kathy. Mr. Leviste, may importante po kayong dapat bago pa man ito matapos ang sasabihin, ay nagulat ito sa eksenang kanyang nakita sa harap niya. Higit na napakagwapo pala ng kanilang bagong chairman kesa sa kanyang inaasahan. Pero bakit yakap nito si Jaisel? And they seem to be intimate at mukhang maghahalikan pa sila. Agad na nagdilim ang mukha ni Jared at puno ng galit ang boses nito. Get the hell out of here! Sigaw nito kay Kathy. Nanginginig sa takot si Kathy. Matapos na makabalik siya sa kanyang sariling kamalayan, ay mabilis itong lumabas ng opisinang iyon. Dahil doon, mabilis namang kumawala si Jaisel sa mga bisig ni Jared. Pulang-pula ang pisngi niya at nanatili siyang malayo kay Jared. Mr. Leviste, tapos na akong kunin ang measurements mo. Maaari na ba akong lumabas ngayon? Hindi naging maganda ang expressions ng mukha ni Jared habang nakatingin ito sa kanya. Bagamat hindi niya naman nahawakan ang katawan nito at wala siyang nakuhang sagot mula doon, hindi niya naman maramdaman na ayaw niya ng feeling na iyon nung naroon si Jaisel sa kanyang mga bisig. Agad namang naguluhan si Jaisel sa paraan ng pagtingin ni Jared sa kanya. Nakaramdam siya ng takot na baka muling ipaulit nito sa kanya muli iyon. Dahil doon, hindi na niya hinintay pa ang isasagot nito. Agad siyang nagpaalam dito habang patungo sa pinto ng opisina nito. Aalis na ako. Pagkaraan niyang mabilis na lumabas doon, ay agad siyang dumiretso sa elevator na animoy may tinatakasan sa building na iyon. Miss Jaisel, sandali lang. Bago magsara ang pinto ng elevator, humabol si Carlo at mabilis na pinindot ang switch noon at agad namang nagbukas muli iyon. Nang makita niya ito, hindi mapigilan ni Jaisel na maalalang muli si Jared. Agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Nagbago ba ang isip nito at ayaw na nitong muli siyang paalisin?
Nanatili si Jaisel sa elevator at agad na nagtanong kay Carlo. Anong problema? Inutusan ako ni Jared na ibigay ang mga ito sa'yo. Iniabot sa kanya ni Carlo ang isang makapal na stack ng mga documents. Iyon siguro ang mga files ng fashion style preferences na sinasabi nito sa kanya kanina. Subalit, bakit mukhang napakarami naman yata ng mga iyon? Tanong niya sa kanyang sarili. Jaisel criticized him in her heart, subalit tinanggap pa rin niya mula kay Carlo ang mga dokumentong iyon na nakangiti. Pero hindi naman kaagad na umalis si Carlo. Sa halip ay iniharang nito ang kanyang paa sa pinto ng elevator upang huwag iyon kaagad na magsara at muli itong nagsalita. Sinabi rin ni Mr. Leviste na kailangan mong basahin ang lahat ng mga iyan at kailangang mabigyan mo siya ng concept design bukas. Bukas na agad? Sobra siyang nasorpresa sa sinabi nito. Hindi niya lang kailangang pag-aralan at basahin ang lahat ng mga iyon sa loob ng isang araw. Kailangan rin siyang makagawa ng concept designs ng mga iyon. Sinusubukan ba nitong pahirapan siya? Carlo, pakisabi kay Mr. Leviste na maaaring maging complicated ang mga designs at hindi ko iyon agad matatapos hanggang bukas. Sabihin mong bigyan pa niya ako ng sapat na oras. Hindi ako professional sa ganitong field. Hindi iyon makikinig sa akin kahit sabihin ko sa kanya. Napailing na lamang si Carlo at saka muling nagsalita. Pero nabanggit din ni Mr. Leviste na kung may problema, maaari mo naman daw siyang kausapin ng personal. I'm sure pakikinggan ka nun. No, it's okay. Agad na tinanggihan ni Jaisel ang suhestyon nito ng walang pag-aalinlangan. Mas gugustuhin pa niyang magpuyat at magtrabaho overtime kesa makipag-usap kay Jared ng personal. Hindi niya alam kung anong mangyayari kung sakaling humingi siya ng tulong kay Jared. Kung ganon, mag-iingat po kayo, Miss Jaisel. Huwag po kayong mahihiyang lumapit sa akin kung may kailangan kayo. Pagkasabi noon, ay lumabas na ito ng elevator at agad nitong pinindot ang close button noon. Saka ito muling nagbalik sa opisina ni Jared. Nakaupo noon si Jared sa sofa habang hawak ang isang baso ng red wine at mayat-maya niya iyong iniinom. Hindi maganda ang expressions ng mukha nito and it seems that he's thinking of something. Pagkatapos ay nag-instruct ito. Mag-imbestiga ka kung anong nangyari sa kanya sa Rose Hotel ng gabing iyon. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye. Mag-iimbestiga ng tungkol kay Jaisel? Sandaling naguluhan si Carlo and then he immediately thought of something. Kaya pala bigla na lang nagdesisyon itong bilhin ang kumpanyang iyon. Ginawa nito iyon ng dahil kay Jaisel. Ang ibig bang sabihin noon ay si Jaisel ang babae ng gabing iyon? At kung ito nga ang babaeng iyon, mas magiging madali para sa kanya ang pag-iimbestiga. Aalis na po ako. Mabilis na tugon ni Carlo kay Jared. Pagkasabi noon ay lumabas na ito ng opisina ni Jared. Nagbalik si Jaisel sa design department at napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin doon. Kakaiba rin ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Siya nga pala ang nanalo ng first place mula sa nasira niyang design at kahit siya ay nag-iisip na hindi iyon normal. Subalit hindi siya kailangang magpaliwanag sa mga ito. Bukod pa doon, hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag sa mga ito ang tungkol kay Jared. Magiging okay din ang lahat sa sandaling unti-unti nang mamatay ang issue at makalimutan na ng mga ito ang tungkol doon. Wala nang pakialam pa si Jaisel. Nang makabalik siya sa kanyang pwesto, ay hindi na siya nagsayang pa ng kahit isang minuto. Agad niyang binuksan ang files at nag-browse siya sa mga materials na naroon. Kailangan niyang makapag-submit ng concept design bukas na bukas din.
Kaya ngayon ay kailangang makagawa siya ng mahigpit na schedule. Subalit makaraan lamang ang ilang sandali, ay nakita niya ang isa pang makapal na stack ng document sa ibabaw ng mesa niya. Tiningnan siya ni Cathy at saka mataray siyang inutusan. Gumawa ka ng tig-3 kopya ng mga dokumentong ito at pagkatapos ay ayusin mo ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Napakarami ng dokumentong iyon at ang lahat ng sequence ng mga iyon ay mali. Pihadong magugugol siya ng maraming oras bago niya matapos iyon. May ibang bagay akong dapat gawin ngayon. Humanap ka na lang ng ibang gagawa nito. Pagtanggi ni Jaisel na gawin ang ipinagagawa ni Cathy. Malakas namang sinagot ni Cathy ang sinabi ni Jaisel. Jaisel, baka iniisip mo na dahil ikaw ang nakakuha ng first place sa kompetisyon, ay mag-iiba na ang treatment sa'yo dito sa design department. Sinasabi ko sa'yo na hanggat hindi ka nakakakuha ng promotion, you are still a rookie in this department. At kailangan mong gawin ang lahat ng ipagagawa ko sa'yo. Or else, please get ready to pack up your things and leave. Karamihan sa mga designer sa department nila ay hindi naging masaya sa naging resulta ng kompetisyon, lalong-lalo na si Cathy. Kung gagamitin nito ang opportunity na iyon upang tanggalin si Jaisel, ang lahat ng pinaghirapan ni Jaisel ay mababaliwala. Inis na kinuha ni Jaisel ang makapal na dokumentong iyon saka nagsalita. Gagawin ko na ito ngayon. Tatawa-tawa namang tiningnan ni Cathy si Jaisel at muling nagsalita. Kapag natapos mo na yan, pumunta ka sa office ko. Marami pa doon. Talagang determinado si Cathy na pahirapan si Jaisel. Inis na nagtungo si Jaisel sa copying machines. Halos ihagis na niya ang mga dokumentong hawak niya sa sobrang inis niya. Subalit wala naman siyang ibang magagawa kundi ang gumawa ng kopya ng mga iyon. Naubos ang kalahati ng araw ni Jaisel nang dahil sa mga iyon. Nang matapos niyang lahat ang mga ito, ay oras na ng uwian. Napatingin siya sa makapal na files na ibinigay ni Jared sa kanya upang basahin at pag-aralan. Napamasahe siya sa kanyang noo at agad siyang nagdesisyon na magtrabaho overtime. Sa malawak na design department, ang lahat ng ilaw na naroon ay patay na maliban sa office table ni Jaisel. Patuloy siyang nag-browse sa bawat dokumentong iyon at inilista niya ang mahahalagang bahagi doon. She looked focused and serious and seemed to be slightly irritated. Nang mapadaan si Jared sa design department, ay nahagip ng kanyang mga mata si Jaisel na noon ay nag-iisa na sa ilalim ng ilaw sa tapat ng kanyang mesa. Madilim na ang buong paligid nito. Agad na nagdesisyon si Jared na lapitan si Jaisel. Bakit narito ka pa? Nagulat naman si Jaisel na bigla na lamang may nagsalita sa tahimik na silid na iyon. At dahil doon, muntik na itong mahulog sa kinauupaan nito sa sobrang pagkagulat. Subalit mabilis namang nasalo ni Jared ang kanyang likod. Kaagad silang nagkalapit dahil doon. Noon lamang na-realize ni Jaisel na ang gwapong lalaking ngayon ay nasa harapan niya ay si Jared. Ang mga bisig nito na noon ay nakayakap sa kanyang likuran ay napakainit. Saglit na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso ng mga oras na iyon. At nang bumalik siyang muli sa kanyang kamalayan, ay mabilis siyang tumayo at pumawala sa pagkakayakap nito. Bahagya siyang humakbang paatras at tumayo siya nang may distansya kay Jared. Mr. Leviste, nag-overtime ako. Sa nakita nito kay Jaisel, agad na rumihistro sa mga mata nito ang hindi pagsang-ayon. Muli itong nagsalita. Hindi mo naman kailangang mag-overtime. Pero wala akong sapat na panahon. Sa gitna ng pagsasalita niya ay may naisip siya at agad na nagningning ang kanyang mga mata. Puno ng pag-asang muli siyang nagsalita. Mr. Leviste,
Ang ibig bang sabihin nito ay binibigyan niyo ako ng 2 araw pa upang matapos ito? Pwede akong sumang-ayon sa request mo kung mag-a-agree ka sa terms ko. Muli silang nagkatinginan ni Jared. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Jaisel, subalit patuloy siyang nagtanong. Ano ang mga terms mo? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ano naman kaya ang naiisip ni Jared? Ano nga kaya ang mga terms na hihingi nito kay Jaisel? Sumang-ayon naman kaya si Jaisel sa mga terms na hihingi ni Jared? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. This is one of my favorite quotes. We don't meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.